everyone, good day. Welcome to the first episode of my podcast. So today we're going to have a special guest. Come on. So today our topic is all about job profile and itong job profile kasi is under siya ng performance management system, which is dito malalaman natin kung ano nga ba yung mga specific roles, duties, and responsibilities na hinahanap or dinidecide na hanapin ng isang company. And then, to my understanding kasi, yung job profile is document siya na nilalabas ni employer ng isang company kapag sila ay humahanap ng mga candidates for that specific job. And then syempre sa mga candidates or dun sa mga mag-a-apply na employees, yung benefit niya is parang hindi na sila mahihirapan maghanap ng kung pupunta sila sa company, naghahanap po ba kayo ng trabaho, ganito ganyan. Kasi pag nakita nila yung job profile niyan, so, doon nila malalaman na okay, naghahanap pala sila ng trabaho dito sa job na to. So parang pwede ikaw na lang ang bahala kung ikaw na lang bahalang tumansya kung ikaw ba ay for you is applicable ka ba, capable ka ba dun sa hinahanap or hindi. So dun sa base dun sa mga sinabi kong parang insights ko about job profile, ikaw, ano yung, kung hindi ako nagsalita or kung hindi ko sinabi sa'yo yung insights ko, ano yung pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo yung job profile? Job profile, parang ando na rin pati yung description ng company. Kasi mismong profile, from the word profile, parang ando na rin lahat ng details na maaari mong ma-encounter or malaman tungkol dun sa company, hindi lang din dun sa job. And para naman dun sa nabanggit mo na rin nga na mga about dun sa specific roles, about sa job na pinaghahanapan nila ng candidates, parang maganda na nandun na rin yung detailed na descriptions kung kumbaga sa isang applicant, iisipin niya, ano ba talaga yung magagawa ko para sa company? Kasi naghahanap sila sa ganitong position, pwede naman akong pumasok. Kaya lang, parang iisipin mo, kapag pumasok ba ako, kapag ngayon na alam ko na kung ano talaga yung hinahanap nila, is mapaperform ko ba ng tama? Parang papasok ka doon sa isang position na yon na alam mo na, ay may magagawa ako dito. Kasi una pa lang, alam mo na kung ano talaga yung roles na hinahanap nila. Alam mo na kung ano yung position or ano ba yung kumbaga pinaka-specific na responsibilities and duties na gagawin mo pagpasok mo pa lang sa company. Yun. Dahil alam natin na meron benefit na makukuha si candidate na gustong pumasok dun sa company na yun, sa tingin mo, ano pa yung ibang magiging benefit na makukuha ni desired employee or desired candidate dun sa job profile na yun? Ano yung benefit na makukuha nila dun? Isa pa dun, kawanan din nabanggit ko na nga yung about sa company. Ibig sabihin, pwede na mabanggit nila dun kung ano ba talaga yung halimbawa ay pay range, kung anong compensation, paano ba ako i-compensate ng mga employer ko. Halimbawa, pagpasok pa lang, kasi as an applicant or bilang magiging applicant pa lang in the future, parang feeling mo, bago ka pumasok, alamin mo muna kung ano ba ang rate ng isang applicant dun sa position na yun. Kasi parang magiging isa mo siyang motivation or basehan kung papasok ka ba sa company na yun. Kasi may possibility kasi na pag naghahanap ka ng trabaho, hahanap ka muna ng mga specific companies na pwedeng mag-offer sa'yo ng mga mas competitive na salary. Yun, pwede rin maging benefit siya na alam mo na pag pumasok ka dito, magiging or ko-compensate ka ng tama. Or pag pumasok ka sa isang company or better opportunity, better career ang pwedeng ibigay sa'yo. And isa pa, parang kumbaga, yung parang hindi ka mangangapa kung ano yung hinahanap ba ni company. Kasi, okay, pag nakita mo itong job profile na to, nangangailangan sila ng ganito. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan
pumasok sa ibang role kasi ito na yung hinahanap nila at ito na yung magiging reference ko as an applicant na okay, dito ko kung gusto kong mang-i-pursue tong role na to, yun nga, di mag-apply and then kung ano yung mga hinihinging documents or informations na gusto nila, pwede ko na kaagad siyang ipasa. Parang pag kasi job profile yung nakapaskil or yung ipinost na isang company, parang open to all. Alam mo yun, yung parang kailangan mo na lang i-meet yung mga requirements and qualifications na nandun. Yung parang hindi na haba pati ang usapan mo sa isang employer na ano pong ganyan, ano pong kailangan kong gawin, ano pong kailangan kong ipasa kasi ando na lahat. Alam mo na lahat na kumbaga, yun, gaya nga ng sabi mo, imimit mo na lang kung ano talaga yung hinahanap nila ng mga requirements, papel, ganun. Tsaka ano kasi siya parang hindi ka rin mag-aaksaya ng oras kapag ka may nakita ka ng ganong document. Kasi parang kung ako maghahanap ako ng trabaho, tapos gusto ko sa company na to. Tapos pag pinuntahan ko yun, naghahanap po ba kayo ng trabaho? Di ba parang mag-aaksaya pa ako ng oras ng paghanap. Kung may job profile naman na makikita or merong job profile na ipinapamigay, parang, ayun, malalaman ko na naghahanap ba sila or hindi, kailangan ba nila ng aplikante or hindi. So, ganun. Yun din ang isang kagandahan doon. Kasi parang hindi ka talaga kung magpo-post ka halimbawa sa social media, talagang talamak kayo ng paghahanap ng Looking trabaho. for. Yun, looking for job hiring sa gantong lugar, sa gantong posisyon. Hindi ka maghahanap kumbaga hindi ka talaga mag-aaksaya ng oras. Kasi given the job profile naman, may ibigay na nila kung okay, sige, pwede ako dito, papasok ako dito, mag-a-apply ako. Meron ka bang mga alam na job elements ng job profile? Siguro, base dun sa napag-usapan na natin, element siguro ng job profile is job summary. Or kumbaga, nandun na yung detailed descriptions, nandun na yung ano ba talaga yung role na gagawin mo, andun yung specific na responsibilities and duties. Kumbaga, hindi ka talaga magtatanong, halimbawa, in-interview ka, magtatanong ka, ano po bang ginagawa ko dito? Supposedly, maganda na sa isang interview, may idea ka na kung ano ba talagang role ng isang position na ina-applyan mo. At siguro, job profile, element siguro din niya nga yung gaya nung nabanggit ko kanina is yung company description. Ano ba yung, kumbaga magpapakilala na din si company sa'yo through that profile. History, Ganun. At saka yung pay range din, especially. Kasi isa siya sa pinaka nag-a-attract ng applicant. Lalo at halimbawa yung job profile is ipopost mo lang sa Facebook or halimbawa makikita mo nga sa Paskin. Maganda yung, or mga flyers pati. Maganda yung nakikita mo na ano pa yung pay range, ano ba talaga Oo, na agad din ang itatanong. Oo, yun. Isa pa rin kasi. Parang magkano kaya ang sahod dito, magkano ang sahudan, kaya, parang. Lalo pagka halimbawa magagandang posisyon sa company ang hinahanapan nila ng applicant. Ayun. At saka isa pang importante kasi is yung yung parang yung information sa kung sino ang tatawagan mo or pupuntahan mo. Ayun, oo. Kasi parang isa din siya sa parang may aware ka nga kung anong role, aware ka nga kung ano yung mga hinahanap nila. Tapos hindi mo naman alam kung saan ka magbabasa, hindi mo naman alam kung ano yung mga documents na hinahanap. So I think simple yung job profile pero ang dami niyang factors na kailangan i-consider pagdating nga sa pagpo-post. At saka din yung mga details na kailangan mo i-include dun sa job profile mismo. Parang, nangangain siya ng oras habang ginagawa mo. Pero, at the end of the day naman, marirealize mo na, ay, buti na lang ito yung ginamit kong, kumbaga, pang-attract ng applicant. Kasi, hindi pala siya kumbaga, hindi siya time-consuming para naman sa applicant. Siguro sa part mo habang ginagawa as employer, may part siya na time-consuming kasi i-include mo lahat. Pero at the end of the day, mas natulungan ka pa pala kasi yun, pagdating ni Kaysa applicant, personal pa niyang tatanong. pagdating ni applicant, more knowledgeable na rin siya about dun sa job specifications, pati sa pay range, pati mismo dun sa company na papasukan. Alam niya na, may mga ideas na siya, may knowledge na siya about dun. Hindi na siya magtatanong pa kay mag-i-interview ng ganito, ganyan. Yun. Tsaka imagine kung ang nakapaskil lang sa isang company is we are looking for
Well, we are looking for accountant. That's it. Di ba parang Sobrang broad na parang in mapapaisip ka na. general na, Oo. ano naman, kung naghahanap ka ng accountant, anong gusto nyo? Parang ganun. Anong gusto nyo? Saan ko ba siya ipapasa? Anong magiging benefit ko kapag pumasok ako sa company niya as accountant, 'di ba? Kaya sobrang importante talaga na meron tayong job profile. Ayun, at saka isa pa din dyan, sa kagandahan ng job profile, hindi, ang karaniwan kasi nating makikita is, nakapost lang is qualifications. Yun, Diga, may isip mo, okay, qualified ako. Tuwan-tuwa ako, mag-a-apply ako ng trabaho Degree dito sa holder. position na to. Pagdating mo sa company, hindi ka pala pasok. Kasi kumbaga, yung kakayanan mo, yung skills mo, or yung abilities mo, pati knowledge, hindi pala siya angkop dun sa description mismo or yung role ng job na applyan mo. Eh di ang mangyayari, okay, hanap ng trabaho, hanap ng company na pwede palang tumanggap sa'yo. Kasi makikita mo sa job qualifications, 18 years old, above. parang Okay, graduate dapat ng college. Ganun. Check. Okay, qualified. Pagdating mo sa company, Diyos ko, hindi naman pala kasi Kasi meron kasi palang talaga. responsibilities na kailangan Oo, gawin. hindi lang pala yun makikita sa, okay, qualified ako dito kasi kaya kong kaya ko pumasok sa holiday, sa rest day. Diga. Kasi nakasulat din sa qualification. Pero pagdating mo dun sa, hindi naman pala siya magiging appropriate sa kung ano talaga yung role na hinahanap nila. Hindi ka pa rin makakapasok. Kaya pala kagagaling nung di ba kapag nakakakita tayo ng mga job profiles sa mga kung saan, talagang iba-iba siya ng nakalagay. Tapos yun nga meron ng ibang mahahaba kasi ini-include nila yung kung ano nga ba yung gagawin mo kapag pumasok ka. Like for example, nakalagay dun is kailangan magaling ka sa ganito, kailangan magaling ka sa Excel, ganyan. So kaya importante talaga na alam mo yung mga details na ilalagay mo sa job profile para naman hindi siya mawalang saysay as an applicant and as an employee. Yun, parang masasabi natin nun na ay, ang haba nito, nakakatamad basahin. Pero pag nandito ka na pala sa useful age naman na to, pala. parang halimbawa, Yun nga. gaya sa atin Oo ngayon nga na pala. as a first time job seeker, parang beneficial pala siya. Hindi pala siya katulad nung iniisip natin dati na pagkakahaba na rin, hindi natin na rin babasahin. Pag nakakita na tayo ng job qualification dun sa taas, okay na yan, pasok naman ako. A-apply na ako. Ngayon ko lang din siya na-realize na ngayon nga pala, syempre, gagraduate. So, parang ang hahanapin mo talaga is yung job profile. And dun mo talaga marirealize na babasahin mo nga pala siya talaga lahat. And then parang magsisik ka talaga ng mga informations about dun sa hinahanap nila. Tsaka parang din yan, yung halimbawa pag school na papasukan, ay matapang ba ang teacher dyan? Yung mga ganon, Parang pwede mo siya i-compare. Maghanap ka talaga ng mga mapapagkumparahan mo. Kasi marami na talagang company na naghahanap. Tsaka ikaw, marami ka din talagang makikita kung company na, ay maganda dito kasi sabi sa ganyan. Kaya lang kasi pag nandun ka na, ano ba talagang magagawa mo? Kaya ang kagandahan ng job profile, ando na talaga yung roles na gagawin mo. Hindi ka magtatanong ng, paano ba to? Kasi, in the first place, nandun na, kaya mo pinasok, alam mo na kaya mo. Yun. Ayun. Speaking of yung roles and responsibilities, aware ka kung ano ang definition ng job description? Kasi ang dami kasing nalilito or ang daming akala is same ang job profile and job description, which is actually hindi siya similar, parang ganun. Pero siguro kung magbabasa parang meron, pero still they are not the same. So ikaw, anong insights mo about those two? Tingin ko yung job profile is yung mismo, as in detailed, na nandun na lahat. Kumbaga, yung job specification, naka-specify lang si
si specific roles and responsibilities. Pero under na rin siya siguro ng job profile. Kasi gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi kanina, sa job profile, ando na yung detailed, ando na lahat. Kapag ka kasi sinabing job specification, ano lang si tasks, si responsibilities and duties. Kapag nasa job profile na kasi tayo, ando na pati yung company information, pati kung sinong pwede mong i-contact, sino ang or ano ba ang kayang nilang i-compensate sa atin, nandun na. Kaya magkaiba silang dalawa kasi kapag ka sinabing job profile, andun na lahat. Andun na rin pati si job specifications, si job descriptions. Oo. Parang ang job specifications kasi ang tinutukoy niya lang is yung kung ano yung kailangan mong gawin or kailangan i-perform dun sa specific role na yun. But dun sa job profile is hindi lang duties and responsibilities ang included dun. Like, marami. Lahat ng possible na pwedeng mong kailanganin na information, kailangan nakalagay siya sa job profile. Yan. Okay na? Akin na. Wala Wala naman akong further questions. Feeling ko napaka-informative naman ang ating napag-usapan. Yes. So, thank you so much for listening. Bye-bye!